Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at muli ay nandito na naman po tayo sa inyong mga pinaka-abang-abangang programa ng ating simbahan, ang impormasyong pangkalusugan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi natuloy ang malakas na ulan. Medyo, ulan lang yan, hindi pa yun yung bagyo. Nakaalis na po at nawa ay kayo ay lahat ay nasa maayos na kalagayan at I hope na nasa maayos din kayong mga kalusugan. Kaya manood na po kayo at maganda po rin ang topic natin ngayon. Actually, itutuloy lang po ni Ma'am Ces, pero alam ko malaking tulong po yun para sa ating lahat. At maraming salamat at gusto ko din pasalamatan ang lahat ng mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat at I hope na lagi ko nga sinasabi ang every Friday ay ating weekender show. Kaya medyo masaya na naman ang Lola kasi nakita natin yung kamay ng Panginoon kung paano niya inayos ang buong linggo ng ating programa. At I hope na patuloy pa rin kayo, lalo na itong ating mga faithful viewers. Gusto ko lang munang pasalamatan din at naano ko lang sa isipan ko, birthday ni happy birthday kay Sir Messia Haramillo ng PMA The Baptist Church. At hello at nawa ay mag-enjoy ka sa iyong special day ngayon. At siyempre gusto ko na rin batiin ang ating mga early birds. Hello kayong lahat dyan. At pakiano nga kung sino yung early bird. Ma'am Linda Quiñones, good morning. Yan ang ating mga faithful viewers talaga. Mary Gonzaga, hello ma'am. Mary Ann Galin. At Ma'am Gemma Krampatanta. Ma'am Cecil Ampig. Ma'am Helen Kapundan. At Ma'am Susan Teodoro. Ma'am anyway. Blessing me, Ann Jeronimo, at Ana Flores Dais, at Ma'am Belia Quiñones, good morning ma'am. At huwag mong bibilisan anak. Okay. Samuel Burse, good morning sir. At pa yan? Charmaine Bautista. Okay. At oo. Batiin din natin si Sir Elisha Ramos. Oo. At tapos na, no? Medyo wala pang anak ko. Pero wala naman pong bagyo, sobra daw po init sa Dubai. Kaya medyo mahirap din lumabas ngayon doon kasi masyadong mainit. Mataas ang temperature. Sino pa? Wala na? Okay, maraming Oo nga, nakakalimutan ko na mga technical staff natin. Oo. Binabati ko ang ating mga naggagwapuhang mga audio man. Alam na daw nyo na sila ay good looking, handsome. Sir Rumi Rodriguez, Sir Jan Kilayko, at ang mga kitchen staff, si Valerie, si Ma'am Joby, at
Batiin natin lahat ang batiin din natin si Ina Aguirre. Nadaan po sila sa ating studio. Maraming salamat at oo, sinasabihan po nila ako, mag-invite daw ako na sa incoming Old Passion Revival. Parang 7th year. Oo, ng Caloocan. Dalawa sabay. Victoria, saka nag-umpisa na ang Victoria. Okay. Ayan. I hope na maging successful pa rin ang ngayon ang tapos ng Old Fashioned Baptist Revival sa Victoria. At si pastor ba ang doon? Anyway, tapos next week sa North Caloocan, the Baptist Church. At susunod na rin ang sa Kabangkalan, oo. Pag-pray natin na maging successful lahat ang mga anniversary na to at mga old-fashioned Baptist Revival. At gusto ko rin batiin pa, sino bang humabol? Ma'am Normie Barugise, si Ma'am Gemma, Ma'am Helen Kapundan, at medyo malilate lang po ang ating guest speaker, Ces Ramos. On the way na siya pero bigla pong bumuhos ang malakas na ulan. Kaya medyo matraffic po rin. Anyway, gusto ko lang pong bigyan kayo ng paalala. Dahil siyempre, marami po ngayon yung tinatawag nating trangkaso. At I hope na alam nyo naman, sinasabi nila na COVID pa rin daw ito. Pero whatever, mag-ingat po tayo. At alam naman natin, kung dinaanan na natin yung COVID time na na yan, ay alam na natin ang mga gagawin nating pag-iingat. Kaya hope na lalo-lalo na yung paglagay ng mga face mask pag kayo ay inuubo na, ay medyo na rin kayo, protektahan nyo naman ang iba para ang sarili nyo at ang iba na makakasalamuhan nyo. Kaya be sure na meron kayong mga dalang face mask, lalong-lalo na ngayon. At syempre dahil nga paulan-ulan, nandun din po na huwag niyong kakalimutan ang inyong mga ang mga tawag dun sa na yan? Protection natin sa ulan? Raincoat or kapote or yung payong, sombrero. At alam ko may pasok pa rin, kaya lalo na ang mga bata, huwag kayong uuwi agad ng hindi pag umuulan na malakas. Kasi huwag kayong maglalaro sa ulan. Lalo na ngayon dahil nandyan po nagkalat ang viruses. Kaya ingat-ingat po tayo at siyempre, kakain tayo ng mga masusustansyang pagkain. Yan ang mga panlaban natin sa anumang mga karamdaman. Kaya malaking bagay po yan. Nanonood na rin si Ma'am Ellen Musura. Hello, Ma'am. At Michael de la Cruz ng ating simbahan. At yan. At kung meron kayong maidadagdag na
paalala sa ating mga manunood ay iano lang niyo muna at habang nagiintay tayo ng ating guest speaker. At pag-pray natin na nandito na po siya. Anyway, yan. At para pa lang ang sabi ko nga kay Jan para akong palamuti na rin doon sa background. Naka-red pala ako, hindi ko namalayan na. medyo na lang medyo, dahil sabi ko medyo makulimlim, kailangan medyo bright ang color. Nasobrahan pala ako ng red pala napili ko. Anyway, maraming salamat at siyempre, mag-umpisa na tayo. Nandito na ang ating speaker, Ma'am Ces Ramos. Good morning, ma'am. Ayan. Hello, good morning po sa lahat. Happy Friday. Happy weekend. At tayo ay humabol. Hindi natin maiwasan yung talagang may mga aberya, pero salamat sa Panginoon tayo ay nakarating pa din. Yan, good morning po sa lahat ng mga viewers. Especially sa aking Central South family. Good morning po. Ayan. Aray ko. Medyo yung boses ko ngayon. This morning po, babalikan natin yung topic natin last week. Sabi ko kasi medyo mahaba yun, Doc, di ba? Tsaka talagang alam ko na napaka-importante na mahimay-himay natin yung bawat detalye. Kasi lalo ngayon napapanahon di ba? Bakit ba natin kailangan magkaroon ng knowledge, information patungkol sa pagkain, sa nutrition? Kasi nga, syempre, ang dami ngayong sakit na umuusbong na naman. Meron na naman daw. May COVID na naman daw. Ano ba to? Throwback ba to? Throwback na na parang sumasariwa dun sa bawat isa yung nangyaring pandemic, no? Kasi ang dami na naman daw kaso ng COVID. Nandiyan na sa malapit nating kapitbahay lang yes, natin. oo. Nasa lang talaga siya. Quezon City. Quezon City. So, kailangan mag-ingat-ingat. Lalo na po sa mga laging lumalabas, yung laging naka-expose sa environment, di ba? Kasi talagang prone tayo sa ganoon, na mga laging nasa field, laging nasa biyahe. So, yun nga, sabi kanina ni Doc Julie, no? Yung protection, mag-face mask, basta lahat ng panglaban. Kasi hindi mo rin masasabi kung matsempuhan ka ng virus na yan. Kasi palipad-lipad lang yan, di ba? Nasa hangin lang yan So, pag wala tayong protection, so most likely magkakaroon tayo. Pero yun nga, advantage na rin sa atin because tayo ay may naririnig dito na information patungkol sa kung paano malalabanan, paano hindi lalala, di ba? Paano mape-prevent. So, kaya sa mga viewers na talagang na masugid na nanonood, talagang kayo ay pinagpala kasi nga kayo yung maraming alam, di ba? And then, syempre, wag mong kalimutan na i-share din sa iba. Sa mga alam mo na nangangailangan talaga ng information about nutrition. Okay? So ngayon, let's go to our topic, no? Yung discover the power of nutrition. Ayan. Siyempre, number 1 naman na kailangan nating maintindihan, bakit kailangan nito, di ba? Yun nga, primarily for disease prevention. Kasi mga dati, mga 1980s, 1990s, ganyan. Or, syempre, buhay na ako that time, no? Hindi pa ganun kadami yung mga sakit. Ang alam ko lang na sakit nun, pinakamalala, trangkaso. Yun na yun. Yun na yung time na yun, yung panahon ko noon na bata pa ako. Trangkaso na ang alam ko na pinakamalalang sakit. Ano natin madali siyang gumaling. Yes, Biogesica. Bigyan ka lang ng paracetamol. Minsan ng Royal at biscuit. Oo, yun lang. Oo, di ba? Magaling ka na nun. Bakit ngayon? Bihirang-bihira ko na nababalitaan na may cancer or inatake sa puso or stroke, ganyan.
bihirang-bihira, as far as I remember. And then when I studied in college na, early 2000 yun. Tama ba? Tama. 2001 ako nag-first year college. So, I graduated 2005. So, nung nag-aaral ako noon ng nutrition, sabi ko, parang yung course ko, talagang feeling ko noon that time, parang kasi yung course na yun dati, yung panahon namin, konting-konti lang yung kumukuha. Siyempre, marami yung mga sikat, yung mga nursing, engineering, ano pa ba. Basta yung teacher, ganyan. Education, yun. Yun yung sikat na mga course nung college. Sabi nila sa akin, bakit yan ang kinuha mong course? Anong papala mo dyan? Sabi ganun. Kasi parang hindi nga siya sikat. Uso nun, time na yun din, yung mga HRM. Yun. Yun yung actually yung medyo kalaban namin. Kasi yung building namin, yung sa nutrition, yung lab namin, kasama namin doon yung mga HRM students, tsaka yung mga food technology na courses. Yun sa amin kasi, food technology plus nutrition. So, dalawa. Kaya yung mga kasama namin ng mga HRM, mga food tech, parang inaapi-api kami noon, time na yun. ano pala ka noon? Sa PUP. Yan. Shout out sa mga taga-PUP dyan. Kami daw yun yung di ba, inaapi nga kami, di ba? Pag taga-PUP ka daw, yun daw, ibig sabihin is feeling UP. At least UP, di ba? Yun yung PUP. So, proud ako na doon ako nag-graduate. Sobrang Anyway, so, yung time na yon, yung nutrition course namin, parang minamaliit-maliit siya. Kasi nga, parang wala pa atang, ilang percent lang ng estudyante ang kumukuha noon. Tapos yun, parang na-realize ko, nung pag-graduate ko, tapos nag-board exam, sabi ko, ang ganda pala ng course na to. Parang hindi ako nagsisi na yun yung kinuha ko. Kasi, biruin mo, kasama mo sa yung mga doktor, mga nurse. Kasi di ba, meron kami OJT na sa hospital setting na kasama namin yung mga doctor tsaka nurse. Sabi ko, iba pala to, para rin akong dito, ganun. Importante kasi yung pagkain, ang kakainin ng pasyente, di ba? And alala ko pa, ang OJT namin noon sa veterans. Di ba? Sabi ko, wow, ganun pala. So, na-experience ko rin yung mga ginagawa ng mga nurse na sila kasi yung katambal mo sa sa department eh. Yun, bibigay sa iyo yung diet ng pasyente. Ito yung diet niya ha. Ganyan, diabetic, ganyan. So, kumbaga parang that time na nagwo-work na ako, parang wow, iba pala yung kinuha kong course. So, ganun siya kahit sabihin mong konti lang yung kumukuha, ang laki naman nung impact sa medical department, di ba? So, ganun siya. Anyway, so yun nga, yung power ng nutrition, so diniscuss natin, basically, prevent ng mga sakit, lalo na yung mga, alam mo na, yung chronic diseases, di ba? And then, of course, iba na kasi yung panahon ngayon. So, 20 plus years ago. Grabe, ang tagal ko na pala nag-practice, no? 20 plus years na. So, ganun nakatindi yung ngayon, yung environment. Hindi na biro. Parang hindi mo na mabilang sa daliri ng kamay. Daliri. Yung iba't ibang uri ng sakit. Di ba nga, trangkaso lang, yun na yung pinakamalala that time. Pero ngayon, ang dami na. May mga COVID na, may mga MPAX, may mga ganito-ganito. So, ang dami. So, paano mo siya lalabanan kung wala kang alam patungkol sa pagkain, di ba? So, yan. Of course, physical performance and healing, kailangan yan ng tama yung kinakain natin. Kasi nga, gagawin mong parang medicine yung iyong pagkain. Imbis na lumaklak ka ng gamot na, alam mo na yung gamot na chemical, di ba? Yung pagkain ang ating magiging medicine natin. So yan, cognitive health para sa mga brain function, memory yan, kailangan yan. Lifelong development, di ba nga, natin yung parang yung stages ng life natin, eto yon. Magmula pregnancy, infancy, yung childhood, lahat yan. And this is prevention. Okay. So, discuss natin last week, I think, ito pa lang ba? Pangalawa? Number 2 na. Number 2 na. Okay. Number 2. So, ito yung infants. Of course, kasama na dyan yung galing ka dun sa tummy ng iyong mommy. Di ba?
Tapos, nung pinanganak ka, doon na nagsimula. Kaya nga, di ba, meron tayong postnatal check-up para sa mga mami na bagong panganak at para doon sa baby na. Kasi nilabas mo na siya eh. So, from there, merong mga specific na nutrients na kailangang i-focus para sa development. Ito kasi yung time na, yung mabilis, rapid yung development, okay? First 3 months ni baby, ano yung kailangan i-focus? So, binibigay yan ng doktor or ng pedia, di ba? Pedia naman ang may doon. So, ano yung specific nutrients na kailangan ding kainin ni mami habang nagbe-breastfeed siya? Kasi di ba, milk lang yung talagang pagkain ng baby during that time. First 6 months yan. So, kung ano yung nutrition ni mami, yun din yung nutrition ni baby, of course. So, kahit sabihin mo kompleto yung vitamins niya, pinapainom mo ng mga vitamins si baby, kung ikaw naman mismong nanay, hindi ka kumakain ng tama, yun din yung ipapasa mo sa baby mo. Kasi nga, nagba-breastfeed ka, di ba? So, ganun siya. Doon pa lang, kailangan meron tayong knowledge on what to do, on what to eat, on what to consume during this period. Kasi, ito na yung parang pinakapundasyon ng ating life because kung sa pasimula pa lang hindi mo na siya inaayos, most likely baka pagdating ng childhood or adulthood, doon lumabas yung mga sakit, di ba? It happens ngayon, di ba? May kilala ko, 23 years old pa lang. May cancer na. Ganun, may kilala kong ganyan. At teenager pa lang, nagda-dialysis na. Di ba? Ganun kalungkot na at this early time or at this early age ng isang bata, may sakit na siya na dapat pang-adult na or pang-senior na. That age, meron na siyang ganung sakit, di ba? So what happened? Anong nangyari, di ba? So napabayaan yung bata during the childhood. Okay? Yung number 2 po rito ay, yung children na. Ito na, nanggaling ka na sa infancy, sa pagka-baby, nag-grow ka na bilang child. Ayan. Their nutritional needs evolve. So, syempre, tumaas na rin yung need mo. Kung yung bata ka pa, wala pa masyado. Kasi, hindi ka pa active nun eh. Ngayon, child ka na or school age ka na. School age children. Ito na yon. Yan. Meron akong ganito sa mga anak ko. Yan. Kailangan na nila ng mas maraming carbs, protein, and fats kasi kasama yon sa growing up years nila. Kailangan enough ito. Tingnan nyo na lang, pag yung bata kulang sa protina, may kita mo physically, di ba? Parang lalata siya, parang hindi maganda yung itsura ng, parang maputla o nangihina. Hindi makasabay doon sa mga batang malulusog. Mapapansin mo yan eh. Pag ang bata kulang sa carbohydrates, o syempre, medyo sluggish yan, medyo walang energy, kasi nga, kulang sa ganun. Vitamins and minerals, ganun din. May makikita ka physically kapag may kulang sa nutrition. Tsaka yung mga bata na parang maliit para sa kanilang edad, yon, di ba yung stunted growth? Visible yan sa mga kulang sa nutrition. Okay? Pero syempre, iba pa rin yung talagang sa lahi mo, yan taga maliit ka. Parang ako. Di ba? O dumaan na yung ilang taon, kita pa rin yung height ko. Pero hindi ako kulang sa nutrition. Talaga nasa genes na lang namin na may pinagmanahan kumbaga. Pero may kita mo naman yon na talagang based sa height tsaka sa age ng bata. Hindi siya proportion. May ganon. Stunted growth ang tawag doon. So yun, kailangan kasi nag-i-evolve yan every stage of life, nag-i-evolve yung nutrient need natin. Okay, next natin, sa number 3 na po tayo, sir. Ayan, 14 teenagers na. Ayan, may teenager. Meron akong ganyan dito ulit. Teenagers often face peer pressure and busy schedule. Kumbaga, kung naging busy sila nung elementary days, school age, etong teenager, ito na yung mga high schoolers, tsaka college, tama, Doc? Ito na yun eh. Marami na yan silang extracurricular activity, di ba? Kasi,
ano na sila kumbaga, nag-grow na, lumaki na. Marami na silang pwedeng magawa pa na hindi mo nagawa nung childhood years mo. Yung mga schedule niyan, busy na, hindi mo na maaano yan, may istorbo. Diba? Making it challenging to maintain a balanced diet. Bakit? Siyempre, ang dami nang ginagawa Wala nang time kumain ng healthy, kung ano na lang yung available, kung ano na lang yung mabili, kung ano na lang yung mabilisang pwedeng maluto, di ba? Kasi nga, sobrang busy na ng schedule. Emphasizing the importance of whole foods, hydration, ayan Yan, maraming kabataan ngayon na puro na lang colored drink ang gusto. Colored drinks, juice, iced tea, soda, milk tea, hindi na umiinom ng tubig. Diba? Remember pag sinabing hydration, hindi dito counted yung mga colored drinks. Okay, remember that. Hindi porke liquid, hydration na yan. Mali. Okay? Tubig lang po, water, ang nagsisilbing pang-hydrate natin. As well as yung mga fortified water. Like yung mga may mga iron, yung mga iron drink, yung mga may sodium, potassium, for special needs na yun. Okay? Hindi mo po pwedeng, uuhaw ako, kailangan kong mag-rehydrate. Uminom ka ng soda. Lalo ka mauuhaw. No? Kasi mataas yung sugar, mas lalo kang hindi makaka-feel ng nauuhaw. Hindi, parang feeling mo hindi ka rin uminom. So, wag ganon. Wag yun yung inumin natin. Dapat water lang. Yun talaga kasi yung pang-hydrate. And regular meals is crucial. Diba? Itong lahat ng to, whole foods, enough water intake, at regular, ibig sabihin ng regular meal na to, tamang oras ng kain at tamang dami, tamang quality ng pagkain. Diba? So imagine mo lang, bilang isang teenager, adolescent ka na, ilagay mo sa isip mo na, kailangan mo to. Dito naka-base yung iyong performance sa school, performance sa kung ano mang ministry meron ka sa church, di ba? Dito naka-base yun, yung energy na ibibigay mo sa ministry, galing yan sa kakainin. Kung ano yung pina-fuel mo sa body mo, lalabas yan. Okay? Pag sobrang high sugar kinain mo, do you think maglalas ka sa sa lakaran na mainit? Hindi. Kasi nga, matalo ka madidehydrate. Tapos, yung kapag hindi quality yung food mo, hindi rin quality ang energy mo. Ganon, tsaka simpleng explain, no? So, sa mga teenagers dyan na ito na yung pressure sa inyo, yung kumain ng maayos, make it a point na bigyan siya ng time na pag-isipan nyo rin na, ay parang for the past days, parang puro ako iced tea, puro ako ganito. Isipin nyo rin na ano yung effect nun sa body ninyo. Ganon siya. So, avoid high sugar drinks. Okay, next po. Ayan, encourage them to be active participants in their food choices. Kumbaga parang parang dapat alam nila kung anong kinakain nila. Experiment, yung mga recipes. Tapos yung mga teenagers natin, you try or let them cook on their own. Siyempre, malalaki na yan, marunong na yan magluto. Di ba? So, para ma-explore nila kung ano yung paano ba, di ba? Kasi yung next stage niyan, adulthood na Di ba? Hindi naman laging merong someone na nagluluto para sa kanila. Di ba? Kasi pag nag-adult na yan, of course, they will make their own decisions on what to eat. Kung wala silang alam, di ba? Help them explore yung ano ba yung nutritious meal, di ba? Ano ba yung balanced diet? Yan, explain to them and let them cook. Di ba? O kaya habang niluluto mo, ipanood mo sa kanila, o ganito yan, ganito yan, ganito yan. So, para nandun na rin yung education on ano yung impact nito, bakit kailangan yung gulay dapat hindi overcook. Mga ganun ba? Bakit ba yung kailangan yung egg as much as possible, boiled lang, para walang mantika? Kumbaga parang alam nila, bakit si mami mahilig sa boiled egg lang, ako gusto ko fried, di ba? May mga ganun explain them na parang ano yung benefit or yung health effects kapag hindi mataas yung fat intake mo. So let them know, para at least pag dumating yung time na sila na lang on their own,
'di ba? They can make a decision na ay dapat pala ganito. Ito yung turo kasi ng parents ko. Dapat alam mo rin na hindi lang basta-basta kinakain mo. Kasi merong iba, ayoko nga niyan. Ba't ako kakain? Hindi naman masarap. Ganyan, ginawa. Hindi mo kasi alam yung benefits, kaya wala kang pakialam. So, why not help our children, yung mga teenagers natin na malaman bakit sila dapat kumain ng ganito. Okay? Saka pabayaan din natin mag-experiment. Oo, yun nga. Ano ba yung balance, Kunyari, diba? sa itlog, ano ang pwede pang ilagay ng mga gulay or ano, Yes. para maiba ang ano At saka nila. to make it more nutritious, Oo. di ba? Yan, okay. Educating teens about the impact. Yeah, pag sinabing impact, ano ba yung halaga nito? Ano ba yung benefit nito sa akin? Bakit kailangang malaman ito? Malaman yung impact ng nutrition on energy levels, sa mood. Actually, yung sa mood, ano to very true ito Sa akin pa lang Nag-iiba yung mood ko pag nakakain ako ng dark chocolate Kasi healthy kasi yung dark chocolate, diba? Mas gusto ko yun kaysa sa mga milk chocolate. Nag-iiba talagang kahit yun yung kainin ko before workout, okay ako. Kasi nakaka-happy siya. Ganon, yun. Depende yan. So, kung ang mood mo ganito, kung ang kinain mo sobrang taas ng sugar, ay ibang mood yan. Hyper na hyper ka dyan. Kasi yung sugar, di ba? Pag kinain mo naman sobrang taas ng fat, ay medyo sluggish ka. Bakit? Kasi ang bigat nun Mabigat sa tiyan. Kasi high calorie ang fats, di ba? And overall well-being empowers them to make informed decisions. So, kumbaga, pagdating nila ng adulthood nila, alam na nila on what to do. So, it helps talaga, no? Next po, so teenager na, no? Ito na. Marami na sa atin yan, nandito sa part na to. Okay? Iba na kasi yung baby, wala lang yung pakialam sa buhay, wala pang isip yan di ba? Tapos, child, nag-aaral na. Ang iniisip lang nun, pag-aaral, tama, Dok? Pag-aaral, laro, tsaka kain, tulog. Tama ba, mga bata? Tapos, yung mga teenagers naman, ito meron ng additional na, bukod sa aral, tulog, ano pa ba? Yung mga ganyan, meron na silang extra, ano yun, sports, extra activity na wala dun sa iba, di ba? Ito na yun, yung marami na silang gustong gawin sa buhay. Ayun na yun. Ito namang sa adult, bukod dun sa mga responsibilities sa personal, sa sarili mo, nandun pa yung para sa family, di ba? Ito na kasi yung time na we have our own family na. Ito na yung mag-aasawa ka na. Of course, makakaanak in the future. Tapos magwo-work ka pa, may career ka Bukod dun sa pag-isip mo sa sarili mo, ang dami ng sanga-sanga na kailangan mong intindihin, di ba? Merong, yan, pagka nanay ka, tapos may work ka, career woman ka, yun, 2 na agad. Tapos, may mga anak ka, 3 pa, para ko yun 3, di ba? Iba-ibang level ng age yung mga anak ko, di ba? May childhood, tapos may teenager. Konti na lang, may malapit na mag-adult sa akin. O, di ba? So, ganun siya. So, ang daming intindihin. Pag adult ka na, mas mahirap nang i-balance yung ating pagkain. Iba pa kasi mayroon pang iba adult na meron pa silang other activities bukod dun sa career, family, personal. Meron din dito yung mga yung mga active people, di ba? Yung talagang merong mga regular na exercise, yung mga ganyan. Bukod po dun sa kumbaga ang dami mong consideration when it comes to nutrition. Kaya planning meals in advance, yan, incorporating a variety of food groups and paying attention to portion sizes are the key. Okay, lahat to actually ina-apply ko to sa akin. Mahirap talaga, as in mahirap. Pag nanay ka, wala kang katulong, walang kasambahay, ikaw lahat mahirap. Pero pag ginawa mo to, pinaplan mo siya in advance, talagang kaya naman. Mahirap siya, pero hindi siya imposible. Ayun, ang maganda doon. Doable siya, hindi siya imposibleng magawa. Kayang-kaya, basta, yun nga planning o ipaplano mo siya, hindi yung basta-basta lang. So ako ginagawa ko. Iba, di ba? A week na ang Oo, plan parang, nila. ako ang palengke day ko, Monday and Friday. Yung pinalengke ko ng Monday, yun yung
yung meals namin hanggang yung buong weekdays. Hanggang Thursday. Tapos kasi Biyernes, palengke na naman. Yun yung pang weekend namin nakakainin. Ganun ako, no? Kasi merong iba once a week lang. Kasi minsan nasisira yung gulay kapag 3 days mahigit na, di ba? So ginagawa ko, yung pang Monday ko na bibilhin, yun yung pang hanggang Thursday, Wednesday ko. Tapos yung Friday, fresh na naman, di ba? So yun yung pang weekend namin. Ganun ako magplano ng meal. Para sa mga, siguro may ibang gumagawa rin na ganun, no? Yung ganun, no? Ganong klaseng meal planning. Tapos lahat yan, yung naiisip kong lulutuin kong ulam, yun na yung mga bibili mong ingredients eh. Di ba? Andun na yung kamatis, sibuyas, luya, lahat. Andun na lahat. So madali. Nababalance mo yung food mo kasi nga nakaplano na kailangan laging may gulay, may prutas. So hindi mahirap na kumain ng healthy kapag may plano talaga. Di ba, Doc? Ikaw ba ginagawa mo rin yun? Ganun. Medyo noon. Oo, pero di ba? ngayon kasi hindi na eh. O kasi mag-isa ka lang. Oo. Parang ano naman, di ba? Kung mag-isa ka lang. Oo, saka nandito na rin ako sa church. Ayun, ito ka Kaya na rin kumakain. nakaplano lahat Oo. yung aming kakainin. Pero para sa mga pamilya na may family of 5, family of 6, family of 8, nako, ito yung gawin nyo kasi unang-una, mas makakatipid kayo kapag nakaplano ang lulutuin. Kaysa nang basta-basta lang, ay walang available na ganito, kahit na lang tayo sa labas. Ganon, di ba? May ganon eh. Pa-deliver na lang tayo ng food, eh wala na sila na yung budget mo. It happens to me sometimes. Di ba? Kasi nga, sobrang busy ng schedule, nakalimutan ng ilista yung mga pamimilhin, kulang-kulang yung ingredients, kasi nga so, daming iniintindi. Ang ending, imbis na makatipid, na doble because pa-deliver na lang, wala tayong ulam, ganyan-ganyan. So, yun yung advantage kapag mayroong plano. Okay, next po, sir. Yan, choose whole foods over processed foods, stay hydrated, and limit added sugar and salt. Alam na yan kasi, di ba, itong adulthood, dito na nagiging mataas yung risk natin na magkaroon ng sakit. As we age kasi, diabetes, high blood, yan yung normal na nagiging sakit kasi nga, sugar intake, di ba? Sodium intake, wala na, di ba? Women, for instance, may need more iron during menstrual period, di ba? While men may focus on maintaining prostate health through foods rich in antioxidant and healthy fats. So, kumbaga, ito na yung stage ng buhay natin na ililimit mo na yung mga dapat ilimit. Kumbaga parang ito na yung reduce time. Bakit? Kasi yung childhood mo, teenager, growing up years yan eh. Doon ka maglo-load ng ganitong pagkain. Pero ito na yung time na pag gano'n na tayo. Pag ganyan na yung ano natin. Kasi unang-una, pag tumatanda, nagkakaroon ng muscle wasting. So bumababa din yung need for certain nutrient, tama? Pero meron namang nutrients na kailangan i-focus during this age. Kasi nga yung iron sa mga babae, ganyan calcium, di ba? Kasi nga nagaano yung ating mga bones and muscles kapag ka ganitong edad na. So iba-iba. So, di ba, napakagandang isipin na from infancy hanggang adulthood. Kung nasa adulthood ka na ngayon, gawin mo na to. Itong narinig mo ngayon, di ba? Para naman sa mga parents, mga nanay na may mga anak pang babies or may child pa na school age, gawin mo na yon sa kanila habang maaga pa. Mas lalo kung buntis ka pa lang. 'Di ba? Pundasyon yan eh. Sa mga or buntis or nagpaplano na magbuntis, ito na. Dito muna simulan. As in, 'di ba? It's a blessing for you to hear this na nagisimula ka pa lang. Kasi marami rin. Adult na senior na nga eh. Tapos ngayon na nila narinig to. Kumbaga parang malaki na yung kanilang pagsisisi. Kasi nga, bakit ba hindi ko to alam dati, di ba? Kasi nga noon, wala pang gaanong sakit. Parang ganun siguro yun. Okay, next po, sir. Ayan, ito na tayo. For elderly, ayan na, nourishing the golden years, si Doc. Yan. Meron tayo ditong example. Di ba? As we age, our nutritional needs change. Ito na naman. Maintaining muscle mass and bone density. Ito na ngayon yung focus natin, yung mga buto-buto. Nakita ko sa parents ko eh, yung
mother ko ngayon, may finding sa kanyang spine. Pero hindi naman ganun kalala. Normal daw yun sa nakakaedad. Pero, pag may findings ka na sa ganitong aspeto ng health mo, at your 40s, mid-40s, ay wala talaga, ibang usapan yun. Kumbaga, hindi mo talaga napangalagaan yung calcium intake mo o vitamin D mo nung bata-bata ka pa. Kung lalabas to na ganitong edad na, dala na yan ng aging. Pero, it can be prevented. Sabi ko nga kanina, as early as possible, magsimula. Diba? Adequate protein, calcium, and vitamin D are essential for bone health. While fiber-rich foods help with digestion, hydration is also critical. As aging may reduce the sensation of thirst, incorporating nutrient-dense food. Ito na naman sa mga nutrient-dense. Ibig sabihin itong nutrient-dense food, mababa sa calories pero mataas sa nutrient value. Okay? Of course, kailangan na rin ng supplementation dito, di ba, Dok? Kasi, like yung parents ko, napakadami nilang iniinom. Pero hindi gamot yun, ano lang yun, vitamins lang nila yun. Vitamin supplement lang. Hindi siya gamot for specific. Although mayroong ibang iniinom na gamot na para sa cholesterol. Kasi normal na di ba? Sa age nila Okay, ensure the elderly receive the vital nutrients for a healthy and active lifestyle. Ito na yung parang i-maintain mo na yung quality life. Kasi merong iba, nasa golden years na pero hindi na quality yung life nila. Bakit? Kasi bedridden sila. Hindi sila makatayo. Di ba? May mga Alzheimer's na hindi mo na na-enjoy yung family mo because hindi mo na sila kilala. So, buhay ka pa pero hindi quality yung life mo. So, we can prevent that to happen actually. Kasi nga, meron na tayong knowledge on what to do during our early years. Ako kasi parang, ako feeling ko sa age ko ngayon, nasa kalahati na ako nung buhay ko. Or hindi ko, syempre hindi mo naman sure kung aabutin pa ako ng another 40 years, di ba? 80, hindi ko masasabi yan. Although yung father ko 80 na. Posible, maabot ko yung 80, di ba? So ano yung dapat kong gawin at this early age na pagdating ko ng 80, hindi ako kuba, hindi ako, alam mo yun, hindi ako, kumbaga parang kilala ko pa rin yung mga anak ko, mga apo ko, di ba? We can do it actually as early as now. Sa mga wala pa sa elderly, etong mga to, yung sinabi na calcium, protein, vitamin D, i-focus mo to during your early years. Para pagdating mo ng golden years or elder ka na, wala na. Kumbaga, parang sino ba yun? Si Enrile, di ba? 101. Pero tinan mo naman, yung nag-101 siya, nung bago siya namatay siya na 101, ang dami niya pang nagawa, di ba? Hindi siya bedridden, hindi siya, kilala na pa rin yung mga anak niya, yung mga apo niya, di ba? Yung fourth generation ng buhay niya, nakita pa niya. So, sino bang may ayaw nun, Dok, di ba? Ako gusto ko yun. Pero yun nga, yung quality ng buhay mo during that time ay ano bang klase, di ba? Kapag inabot mo yung ganong edad. So, bihirang-bihira na ang umaabot sa ganong edad na quality pa yung buhay. Ganon siya. Next. Hydration is also critical. Siyempre, pagka matanda ka na, minsan hindi ka na nauuhaw lagi kasi nga wala ka ng ginagawang activity. So, kailangan yan merong supplementation na. At siyempre, dapat yung mga elderly natin, regular dapat yung check-up sa mga health professional, sa mga doktor nila. Parang sa parents ko, every 3 months, yung father ko, nag-check up sa doktor, ganyan-ganyan. Kasi yung medication niya, kailangan ma-update every 3 months or 6 months, depende sa kondisyon. Di ba? Meron naman, nire-require na, every month, babalik. Bakit? Kasi ang daming sakit, may mga ganun Meron naman na healthy naman sila, kahit twice a year lang, every 6 months. May ganun. So, depende pa rin. Para saan yun? Para ma-ensure natin na okay yung kanilang health during this time. Di ba? Para sa mga anak dyan na mainaalaga ang mga parents na seniors na. So, ito yung kailangan nating ma-maintain sa kanilang kinakain, sa kanilang iniinom na mga gamot. Dapat may alam din tayo on how to
take care of them. Kasi naman normally, pag ganitong edad, hindi na nila kaya alagaan sarili nila, di ba, Dok? Although ikaw, sanay ka na mag-isa, pero hindi, di ba, kailangan mo rin, di ba? May tinatawag ka, o ganito. Kasi talaga namang, yung need nila for assistance is sobrang na. Parang sa parents ko, ako yung nag-aalaga sa kanila because ako lang yung anak nila na nasa Pilipinas. The rest, nasa ibang lugar. So, ako yung I can testify sa kanila na hindi na sila pwedeng walang kasama talaga. Magpainom ng gamot, sa kinakain, because they cannot cook on their own eh. Pag wala silang kasama magluluto, so parang sila kakain ng healthy. Di ba? So, kailangan na nila ng healthcare professional, yung talagang mag-aano. Tapos, yung someone na they can rely on sa kanilang daily activity. Ganun siya. Okay? Meron pa tayong time, sir? Okay. Actually, meron pa tong karugtong. Meron pang, sige po, tapusin na natin. 4 slides na lang. Okay. Ayan. So, meron na tayo. Next na po, sir. Elderly. Changing bad habits. Ito na tayo. Kung meron tayo mga bad habits ngayon, alam mo yan sa sarili mo. Saan ka ba malakas? Ay, malakas ako sa sweets. Yan. Puro ako soda, puro ako cake, puro pastry. Kung ito na yun, changing bad habits, a journey towards wellness. Diba? So, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, no? Breaking bad nutritional habits requires a conscious effort. Nako, grabe to. Ito, I can testify. Effortan mo talaga to. Hindi pa pwede na wala kang disiplina. Diba? Conscious effort and commitment. Ano yung commitment? Iko-commit ko na gusto ko maging healthy. So, anong kagawin mo, di ba? Although mahirap to, alam ko, struggle talaga ako. Naranasan ko yan. Kasi ang sarap kumain. Ang sarap kumain ng cake, ng ganito, ng ganito. Hindi mo talaga siya maiwasan. Pero nga, conscious, conscious, kailangan alam mo. Di ba? Start small, yan, by gradually replacing unhealthy choices with nutritious alternative. Imbis na lumaklak ka ng soda, pwede mo yung palitan ng prutas na medyo matamis din, di ba? Fruit juice na hindi mataas yung sugar. Yung natural lang siya na sugar, di ba? Pwede yun. Unti-untiin mo lang. For instance, isaswap mo yung sugary drinks for water. Yung water, pwede mo yan lagyan ng kung ano-anong lemon, di ba? Honey. Yung parang lemonade siya pero hindi mataas yung sugar. May ganun, di ba? Or opt for whole grains instead of refined carbohydrates. Kasi ang goal mo naman is mabusog di ba? Di why not? Kumain ka na lang ng whole foods kumpara sa mga refined, di ba? Habits take time to form. Di ba nga? Bago siya maging habit, it will take time. So, paano magiging habit yung healthy eating? Gradual yan. You have to make a choice. You have to commit na gusto mo itong gawin. And unti-unti magagawa mo yan. I'm telling you, hindi siya imposible. It's doable. Mahirap pero it's doable. Kailangan lang ng disiplina. Parang sa pag-workout. May goal ako Gusto ko lang ganito Gusto ko ma-maintain yung muscles ko So, anong gagawin mo? Lumipas na 1 linggo, hindi ka parang bubuhat ng weights, di ba? So, it's a discipline. Kailangan mo siya. Kasi choice mong maging healthy. Choice mong maging healthy pagtanda mo. So, anong gagawin mo yung bata ka pa, di ba? Puro ka na lang tulog, hindi ka nag-workout. So, kailangan mo siyang gawin. Next po. Ayan. Men versus women, tailoring nutrition to individual needs. Siyempre, iba ang kailangan ng babae sa lalaki. Kasi sa babae, I think mas marami, di ba? Kasi sa atin nabubuo yung yung baby di ba? So, ang dami nating needs magmula sa pregnancy, lactation, hanggang sa palalakihin mo yung baby mo. Nandyan lahat Iba yung need nun. Sa mga lalaki naman, focus lang nila. Prostate health, maintaining muscles, endurance. Depende pa kung mga active yung lifestyle nila. So, nutrition should be personalized. Parang ako, iba yung calorie need ko, iba yung nutritional needs ko,
Kumpara sa husband ko, iba naman yung needs niya. Eh siya parang gusto niya lang ma-maintain yung cardio endurance niya. So yun lang yung ginagawa niya. Eh ako mas gusto ko cardio and muscles. So iba rin yung need ko for that. So it has to be personalized. So it's very good na mag-consult muna tayo ng healthcare professional bago tayo mag-undergo ng any wellness program or yung any kumbaga yung mga diet program na naririnig mo lang sa iba. Kailangan nirecommend ito or pinrescribe ito ng health professional. Yung lisensyado. Hindi yung may ano-ano lang, narinig lang or ginaya lang sa kaibigan niya. Hindi ganon. Okay? Next po, the empowering path to wellness. Yan. Embarking on a journey towards better nutrition is empowering. It's gradual process that requires, ayan na. Diyan tayo nahihirapan, no? Commitment and consistency. Noong una-una, nag-commit lang. Magkukommit ako, January. Magkukommit ako ng buong taon, meron akong ganito. Wala na. Isang buwan pa lang wala na. Hindi consistent. So, ang nangyayari, back to zero ka lagi. Anong epekto nun? Wala. Ganun ka pa din. Walang na-improve. Regular visits sa doctor mo, yan. Ako, nung nag-edad ako ng 40, no, kailangan ko nang i-maintain yung laboratory check ko. Kahit every 6 months. Lalo na kung meron akong, bawa nagpa-check up ka, merong mga elevated sa previous mo, gagawin ko siya every 3 months. Tumonitor lang na parang nag-improve ba, doon sa ginawa kong routine, bumaba ba. So, I'm proud ako to say, actually medyo noong January, nag 5.9% yung aking sugar, HbA1c. Eh parang 6% pa lang, parang pre-diabetic ka na. Muntik-muntik ka na noon. Although naman kasi alam ko naman yung naging kasalanan ko because talaga namang yung time na yun, medyo napakain talaga ng matamis ng madalas. Tsaka yung exercise ko, hindi ganun kadalas. Ngayon, ang ginawa ko, nag-commit ako, gagawin ko ulit tong test na to after 6 months. 6 months, gagawin ko tong activity na to. Maglilimit na ako ng sugar. Nagpalit ako ng mga, ng rice ko, ginawa ko siyang black. Basta hindi na white rice. Nilimit ko yung white rice. Pero may mga white pa rin minsan. Tapos yung exercise ko, ginawa ko siyang commitment talaga na kailangan at least every week may 3 times ako. Kundi naman 2 times, di ba? Pag medyo na-miss ko yung isang buong linggo, babawi ako ng medyo araw-araw the next week. So, after 6 months, nagpa-blood camp ulit ako last week. Kailan? Ay, hindi pala. Ito lang. Itong Wednesday. Itong Wednesday lang. Yung sugar ko went down to 5.2. Galing ng 5.9. Pero walang gamot yun, ha? Minentain ko lang yung consistency ko. Naksa. Yun. So, may power talaga. Kailangan mong mag-commit, mag-decide, and maging consistent. Kasi may goal ka eh. So, kaya nyo rin yun. So, normal na ngayon yung ko. yung blood sugar. Medyo tumaas lang. Yun lang naman yung issue. Pero the rest are normal, healthy pa rin. So, yun. May na pa ba, sir? Ayan. So, yan na yun. Ayan na yun eh. Parang pinahaba ko lang yan eh. Ayan. So, remember ha, gradual ito. Bago tayo makapag-form ng healthy habits, yan. Nag-i-start yan ng gradual. Hindi yan overnight. So, wag mong i-rush yung sarili mo kung paano ka magiging healthy. Kung nalaman mo na ngayon na ito yung health issues mo, gawan mo na ng paraan. Mataas yung cholesterol, blood sugar, anong gagawin mo, di ba? Mag-commit ka unang-una at maging consistent ka sa iyong commitment. Kasi yung commitment, bali wala yan kung walang action eh. Di ba, Doc? O yan. Ano bang sabi sa mga comment natin, oh? Ano yung sabi ni Yan. Ayan, sabi, oh. Yes, ma'am says, right. Vitamin supplement ang iniinom ko, mabilis pang maglakad. O, kalain mo yun, at nakakatakbo pa. Wow, sana all, Ma'am Belia. Nakakatakbo pa siya at 71. O, ibig sabihin yan, Ma'am Belia, nung bata-bata ka pa, hindi ka talaga tumigil sa yung regular mo na exercise. Kaya, this time na 71 ka na, nagawa mo pa rin yan. Because nga,
gumawa ka ng desisyon nung bata ka pa na kailangan healthy, di ba? Oh, yun, ganun dapat ang ano natin, di ba? Atake, yan. O, di ba? So, mahirap talaga, Ma'am Lydia, no? Ma'am Lydia, mahirap. Kasi yung mga pinapost mo lagi pagkain, nakikita ko eh. Nagluluto ka ng champurado, ng ganyan. Mahirap talaga. Pero, yun nga sabi ko, Ma'am Lydia, kailangan natin mag-decide. Masarap po talaga kumain, di ba? Aminado tayo lahat dyan. Walang humihindi sa pagkain. Pero, sabi ko nga, we have to decide, commit, and be consistent on your commitment. Kung hindi mo gagawin yan, wala lang. Kung ano lang yung maisipan mong gawin, yun na lang yun, di ba? Yun, discipline and consistency is the key, sabi ni Ma'am Belia. Okay. Yun lang actually. Maraming salamat, Ma'am Ses. Yes. At napaka, ano no, biro mo, nandun sa pinaka, tayo dinidevelop pa lang. At habang tayo lumalaki at tumatanda, ay doon pa lang yung magic word, discipline and Yes. consistency. Yan ang ating palagi tatandaan para magkaroon tayo ng powerful oo, life at Quality quality life, life, oo. pagtanda. At maraming salamat at nawa hindi lang wag niyong kakalimutan to ano na to. Medyo iano rin natin, bulay-bulayan din pa rin natin sa ating mga lalo na sa family natin. Yes. Hindi lang tayo, kundi mismo yung ating Magsimula family. tayo sa household natin. Yun lang po at wag muna kayong aalis Yes, dyan. kasi Oo. Friday ngayon, maganda na naman ang ating natalakayin sa na Baptist Lunch, araw ng mga tatay at isama na rin ang buong pamilya. Wag po kayong aalis dahil susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch. See you again next week.